Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Rick na binubugbog, inaakalang mamamatay na siya. Ngunit nalaman natin na siya ay talagang sinasanay at sinabi sa kanya ng kanyang mga senior na handa na siya para sa kanyang pagsusulit. Nakita natin ang mga adventurer sa guild na nagpaparehistro para sa E-rank exam habang ginagabayan sila ng receptionist na si Alisa. Ngunit nang si Rick na ang mag-isa, nakilala niya ito dahil dati silang magkasama sa trabaho bago siya huminto upang maging isang adventurer. Nakita natin na kinakabahan siya dahil nasa edad 30 na siya at ang mga tao ay karaniwang nagiging F-rank adventurer sa kanilang mga teenager at pagkatapos ay umaangat sa E-rank sa loob ng 2 taon. Iniisip ni Alisa kung ano ang ginagawa niya sa nakalipas na 2 taon. Kaya binanggit niya na nagsanay siya sa mga bundok, ngunit biglang lumitaw ang isang lasing na lalaki at nagsimulang manligaw kay Alisa. Sinubukan siyang pakalmayan ni Rick, pinigilan siya, ngunit biglang nawalan ng malay ang lalaki, kaya naisip niya na malamang ay nasobrahan lang sa pag-inom ang lalaki. Nakuha niya ang kanyang tiket sa pagsusulit, ngunit nagulat siya nang makita ang isang malas na numero. Kaya, lalo siyang nag-alala, ngunit lumabas siya at nakipagkita sa isa sa kanyang mga senior na nagngangalang Ryanet. Samantala, napansin ng mga tao sa loob ang bakas ng kamay sa baluti ng lasing na lalaki, na nakilala ito bilang isang dating A-ranked adventurer, at nagtataka sila kung ano ang nangyari sa kanya nang mapagtanto ni Alisa na na-knockout siya ni Rick. Nagsimula ang pisikal na pagtatasa kay Rick, at nagulat ang lahat nang marinig na kukuha siya ng pagsusulit sa edad na 32. Pagkatapos nito, sinabihan ng lahat ng kandidato na pumila at ilagay ang kanilang mga kamay sa isang bowl ang kristal, at batay sa liwanag na inilalabas ng kristal, susukatin ang kanilang mana. Sinimulan ng mga examinee na ilagay ang kanilang mga kamay at alamin ang kanilang antas ng mana. Ngunit nang ilagay ni Rick ang kanyang kamay dito, nabunyag na ang kanyang mana ay nasa F- na siyang pinakamababa sa lahat ng examinee. Kaya, pinagtawanan siya ng lahat, ngunit nabasag ang bola pagkatapos niyang umalis. Sa kanilang susunod na pagsusulit, sinabihan silang atakihin ang isang slime bag ng husto hanggat maaari upang matukoy ang kanilang kakayahan sa pag-atake. Nang makita ang slime bag, naalala ni Rick ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang master, si Brodston, na nagsabi sa kanya na ang lakas ng kanyang katawan ang pinakamahalagang bagay, anuman ang sandata na gagamitin niya, na nagbigay sa kanya ng gawain na sirain ang isang ginintoang slime bag. Alam ni Rick na ang isang ginintoang slime ay kasing tigas ng pangil ng dragon. Kaya, naisip niya na imposibleng mabasag ito gamit ang kanyang kamao. Ngunit sinabi ni Brodston na ito ang pinakamababang lakas na kailangan para sa isang adventurer, na nagpapakita na maaari niyang sirain ang 200 sa kanila ng sabay-sabay. At pinagsimula niya si Rick sa pamamagitan ng pagsuntok sa bag ng 50,000 beses. Nagsimula ang pagsubok at isang batang lalaki na labis na kumpiyansa na nagngangalang Freed ang humakbang pasulong habang nalaman natin na kahit 11 taong gulang lamang siya, ang kanyang magic power ay kasing lakas ng isang C-ranker. Inaawit ni Freed ang kanyang spell at pinakawalan niya ang kanyang ikatlong antas ng pyro magic sa slime na tila mahina, ngunit humanga ang mga hurado na tinawag siyang isang henyo. Nagulat si Rick sa kung gaano ito kaliit, naalala ang uri ng pyro magic na pinang-aatake sa kanya ng isa pa niyang senpai. Iniisip niya na pinaikli ni Freed ang epekto ng kanyang mga atake sa isang maliit na apoy para magkasya sa loob ng bahay. Kaya, naisip niya na isa siyang prodigy. Nagpatuloy ang iba pang mga examinee sa pagsusulit. At nang si Rick na ang susubok, sinabi sa kanya ng examiner na mas makabubuti kung sumuko na siya dahil masyado na siyang matanda para magsimula bilang isang adventurer. Ngunit naisip niya na hindi mahalaga ang kanyang edad, naalala kung gaano siya kahirap magsanay sa nakalipas na 2 taon, at binasag niya ang bag, tuluyan itong sinira. Nagulat ang lahat nang makita ito, at hindi makapaniwala si Freed na nakuha ni Rick ang kanyang spotlight, ngunit sa tingin niya ay ayos lang dahil ang defense magic ang kanyang espesyalidad, plano niyang ipakita kay Rick ang kanyang lugar sa susunod na pagsusulit. Ngunit muling ginulat ni Rick ang lahat habang nagtatanggol siya laban sa ika-4 na antas ng spell ng examiner. Naghanda ang examiner na gumamit ng ika-5 antas ng spell, sinabihan si Rick na gumamit ng mas malakas na defense magic. Ngunit sinabi ni Rick na mga first level spells lang ang kaya niyang gamitin, ngunit tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Kaya, nagpa siya ang tagasuri na huwag magpigil, nagpakawalo ng isang malakas na pag-atake ng bagyo sa ika-5 antas, at sinira pa nito ang harang sa kanilang paligid. Samantala, napansin ng pinakamataas na ranggong Royal Knight, si Sylvester Ornia, ang mga shockwave mula sa malayo at nagmadaling pumunta sa exam center kung saan ikinwento sa kanya ng isang tagasuri ang tungkol kay Rick. At nakita natin na nagawa niyang harangan ang atake. Hindi makapaniwala si Sylvester na 32 taong gulang na si Rick at isa lamang receptionist sa guild hanggang sa 2 taon ang nakalipas. Sumunod na kumuha si Rick ng written test at nakipagkita siya kay Ryanet pagkatapos. Iniisip niya kung kumusta ang kanyang pagsusulit at tiwala siyang makakakuha siya ng 100 sa written exam, ngunit hindi siya sigurado tungkol sa mga praktikal na pagtatasa. Biglang lumitaw si Freed at hindi matindaan ni Rick ang pangalan nito, kaya nainas siya at inakusahan si Rick ng pagnanakaw ng kanyang pagkakataong magningning sa panahon ng pagsusulit. Sinubukan siyang pakalmayan ni Rick, ngunit dumating ang kapatid ni Freed na si Angelica at hinamon si Rick sa isang tunggalian, inihagis ang kanyang guwante sa kanya dahil pinaiyak niya ang kanyang kapatid. Pinulot niya ito, sinasabing hindi madali ang paglalaba, ngunit sinabi sa kanya ni Ryanet na ang pagpulot ng guwantes ng kalaban ay nangangahulugan ng pagtanggap sa hamon.
Tumungo sila sa arena at nalaman natin na si Angelica ay isang second-class Royal Knight habang idineklara niya na ang matatalo sa tunggalian ay magiging alipin ng mananalo habang buhay. Binanggit ni Rheanet na ang isang second-class Royal Knight ay nasa rank B. Kaya kinabahan si Rick nang malaman niyang kaya niyang talunin ang mga high-level na halimaw ng mag-isa. Natarante siya dahil F-rank lang siya, iniisip na mamamatay na siya. Ngunit sinabihan siya ni Rheanet na alalahanin ang kanyang pagsasanay. Kaya naalala niya kung gaano siya nagdusa at agad na sumuka. Sinabihan siya ni Rheanet na magtiwala sa kanyang sarili dahil miyembro siya ng kanilang partido, ang Orichalcum Fist, ang pinakamalakas na partido sa kontinente. Kaya nagawa niyang mabawi ang kanyang kahinahunan. Naghanda sila para lumaban at binanggit ni Angelica na magpipigil siya para hindi siya mamatay. Pinahusay niya ang kanyang katawan gamit ang mahika at sumugod sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ang atake. Sinabi ni Freed na kilala ang kanyang kapatid sa bilis nito, at ginagamit niya ang kanyang blink step upang umatake, ngunit madaling naiwasan ito ni Rick, iniisip na masyadong mabagal ito. Hindi makapaniwala si Angelica na naiwasan niya itong muli dahil iilan lamang sa mga first-class knight ang nakaka-react sa kanyang bilis. Inisip niya na sinuwerte lang ito, kaya umatake siyang muli. Ngunit hindi makapaniwala si Rick kung gaano siya kabagal, iniisip kung naging Royal Knight ba siya dahil sa nepotismo, o kung talagang malakas siya. Naghanda siyang umiwas, ngunit natisod si Angelica sa isang bato, dahilan para umikot at mabilis siyang mag-swing, at bahagya siyang nakaiwas sa atake. Humanga siya sa teknik nito, at sa palagay niya ay arrogante ito na maniwala na mas malakas siya kaysa sa kanya. Nagkunwari si Angelica na sinasadya niya itong gawin at naghanda na umatake ng triple ang kanyang bilis, ngunit nakita pa rin ni Rick na mabagal ito. Patuloy siyang umaatake at naghanda si Angelica na maharang ang kanyang susunod na atake, ngunit bigla siyang natisod at hindi niya napatama ang kanyang atake. Nang mawala ang alikabok, nakakita tayo ng isang malaking butas sa lupa at napagtanto ni Angelica na mamamatay na sana siya kung hindi siya natisod. Nagtaka siya kung sino ito, kaya binanggit niya na isa lamang itong dating receptionist na nagpas siyang maging isang adventurer. Humanga siya sa kayang gawin ng isang second-class knight, sabik na matuto pa mula sa kanya, ngunit agad itong sumuko. Hindi makapaniwala si Rick, ngunit sinabi ni Angelica na bibigyan niya ito ng panalo bilang papuri sa pag-iwas sa kanyang blink step. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit ipinaalala ni Rick sa kanya na ayon sa kanilang kasunduan, dapat siyang maging alipin nito, ngunit mabilis siyang tumakbo palayo. Naisip ni Rick ang kanyang pagsusulit, iniisip kung papasaba ito, at sinabi ni Rheanet sa kanya na malapit nang dumating si Brodston at ang iba pa. Nagtaka siya kung bakit sila darating, kaya sinabi ni Rheanet na gusto nilang makita kung kumusta na siya, kaya natarante siya dahil alam niyang walang magandang maidudulot ang kanilang pagbisita. Kinabukasan, inanunsyo ni Alisa na magpapadala ang mga hurado ng mana sa kanilang mga admission card. Ipinaliwanag niya na kung ito ay kumikinang na pula, ang kalahok ay babagsak at kakailanganing subukan muli sa susunod na taon. Ngunit kung ito ay magiging asul, nangangahulugan ito na sila ay pasado. Sinabihan ni Rheanet si Rick na huwag nang mag-alala, ipinaalala sa kanya ang kanyang napakahirap na pagsasanay sa nakalipas na 2 taon, at medyo nakaramdam siya ng kumpiyansa, ngunit binanggit niya na kung mabibigo siya, ang kanyang pagsasanay ay matre-triple. Nang ipadala ang mana sa card ni Rick, nagsimula itong kuminang, nagpapalitan sa pagitan ng pula at asul. Kaya, kinabahan siya, ngunit sa wakas ay naging asul ito. Kaya, umalis siya ng bulwagan ng nakangiti, naglalakad kasama si Rheanet. Ngunit bigla siyang nakaamoy ng isang malakas na amoy. Isang batang lalaki na nagngangalang Raster ang lumapit kay Rheanet, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang duke ng Northern Kingdom. Sinimulan niya itong ligawan, sinabing gusto niya itong gawing pangalawang asawa, at pumasok si Rick, ngunit tinawag siya ni Raster na isang pangit na matandang lalaki. Ipinaliwanag niya na kasintahan niya ito, na nagpatawa kay Raster, at hindi siya makapaniwala na ang isang taong kasing tanda ni Rick ay isang F-rank adventurer. Binanggit niya na tila hindi rin malakas si Raster, ngunit isiniwalat niya na isa siyang A-rank adventurer, sinabing nakarating siya sa A-rank noong siya ay 14. Ipinaliwanag niya na siya ang tagasuri para sa ikalawang yugto ng pagsusulit, at bumaling siya kay Rheanet, inanyayahan itong kumain kasama niya. Ngunit sinabihan siya nitong umatras dahil kasintahan siya ni Rick, at binanggit din niya na masyadong matapang ang pabango nito para sa kanyang panlasa. Kaya, nagalit siya, sinabing pahihirapan niya si Rick. Pagkatapos noon, kumapit sina Freed at Angelica kay Raster habang nalaman natin na kapatid nila ito, at sinabi nila sa kanya na ginawang katatawanan sila ni Rick. Kaya, plano niyang maghiganti para sa kanila. Dumating si Rick sa exam center at nalaman niya na ang susunod na pagsusulit ay isang mock battle. Pinayuhan siya ni Rheanet na magpigil, ngunit sa palagay niya ay kailangan niyang ibigay ang lahat, lalo na kung si Raster ang kanyang tagasuri. Lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Lynx at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tagasuri ni Rick na nagpagon sa kanyang loob. Binanggit niya na naging adventurer din siya noong huling bahagi ng kanyang buhay, sinabing inabot siya ng 20 taon para maabot ang rank B. At sinabi niya kay Rick na isa siyang malaking motibasyon para sa mga lalaking nasa middle age na gustong makamit ang kanilang mga pangarap. Umalis si Lynx na iniisip na nagsanay ng mabuti si Rick para sa pagsusulit ngunit biglang lumitaw si Raster na sinasabi sa kanya na kailangan nilang mag-usap. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabihan ng mga kandidato na nagkasakit si Lynx. Kaya si Raster ang papalit bilang kanilang tagasuri.
Nag-aalala si Rick at ang iba pang mga kalahok dahil kilala si Raster bilang ang lalaking may libong spell at ang isa pa niyang palayaw ay ang F-rank Crusher. Napagtanto ni Rick na siya ay nasa problema at naisip niyang tumakas, ngunit alam niyang titriplehin ng kanyang mga senior ang kanyang pagsasanay kung hindi siya magtatagumpay. Muling kinomfort siya ni Rheanet, sinabi sa kanya na naniniwala siya sa kanya. Ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang batang nakahod at nag-alok na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kinabukasan. Naglagay siya ng bowl ang kristal at sinabihan si Rick na umupo. Ngunit napansin ni Rheanet na may spell sa upuan at nawala si Rick bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Kaya nagalit siya at sinira niya ang bola, na isiniwalat na ang tao ay talagang si Freed. Tinanong niya ito kung saan ipinadala si Rick, nagbabantang sisirain ang mga mata nito. Kaya isiniwalat niya na siya ay nag-teleport kay Rick mga 100 metro ang layo malapit sa dalampasigan. Samantala, napapaligiran si Rick ng mga taong nakaitim at ipinakilala ng isa sa kanila ang grupo, at isiniwalat na ang kanilang gawain ay ang tapusin siya. Napagtanto ni Rick na bahagi ito ng plano ni Raster, at isiniwalat ng lalaki na lahat sila ay mas mataas sa ranggong B, kaya wala siyang pagkakataon laban sa kanila. Biglang lumitaw ang mga senior ni Rick, na nagtatanong kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Rick sa kanila na tinutulungan lang siya ng mga lalaki na mag-warm up bago ang pagsusulit. Binalaan niya sila na tumakas kung pinahahalagahan nila ang kanilang buhay, ngunit inatake ng isa sa kanila si Brodston at nabasag ang kanyang espada nang dumampi sa kanyang balat. Nabali ni Brodston ang kamao ng lalaki, ngunit agad niya itong pinagaling, sinabihan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Sinabihan siya ng isa pang senior ni Rick na nagngangalang Miss na tumigil sa pag-aalala, at binunot niya ang kanyang baril, pinaputukan ang lalaki gamit ang mga mahiwagang bala. Isa pang miyembro ng koponan ni Rick, na nagngangalang Alice, ang banihag ng isa sa mga lalaki, na hiniling sa kanilang lahat na isuko ang kanilang mga armas. Sinabihan siya ni Rick na pakawalan siya para sa kanyang sariling kabutihan, ngunit sinimulan siyang saktan ng lalaki, kaya nagalit siya at pinasabog niya silang lahat gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Napagtanto ng pinuno ng mga lalaki kung sino sila, kinilala si Alice bilang ang pinakamalakas na salamangkero sa mundo, si Miss bilang ang pinakamahusay na manggagawa ng armas, at si Brodston bilang isang dalubhasa sa lahat ng uri ng mahika ng suporta, at magkasama, sila ang pinakamalakas na grupo sa planeta, ang Orichalcum Fists. Nakipag-ugnayan si Alice sa mga natitirang gwardya, habang si Rick ay tumakbo pabalik sa exam hall upang hanapin si Rheanet. Pagbalik niya, itinapon ni Rheanet si Freed, ngunit biglang lumitaw si Lynx, na nagpapakita na pinilit siya ni Raster na bumaba bilang tagasuri at ikinulong siya sa isang silid. Hinimok niya si Rick na umalis sa exam hall para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumayo siya at humarap kay Raster. Nakita natin si Raster na pinahihirapan ang iba pang mga trainee sa arena habang pinapanood siya ng isang lalaking nagngangalang Adolf. Mayroon siyang kakaibang kakayahang makita ang mga pangunahing istatistika ng mga tao, na siyang lakas, kahusayan, kapasidad ng mana, at pagkontrol ng mahika. Isang trainee na may katamtamang istatistika ang natatalo ng mahika ng kidlat ni Raster. At nang suriin ni Adolf ang kanyang mga istatistika, nakita niya na si Raster ay may napakalaking dami ng mana. Nagsimulang sumakit ang kanyang mga mata dahil ang pagtitig sa isang taong makapangyarihang tao ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Ngunit napansin niya si Rick na pumapasok sa field. Kaya tiningnan niya ang kanyang mga istatistika, ngunit nabigla si Adolf nang makita na si Rick ay may pinakamataas na istatistika sa bawat kategorya maliban sa mana, at nagsimula siyang gumulong-gulong mula sa pagtingin lamang sa kanya. Samantala, nakilala ni Alisa si Rheanet at ipinakilala nito ang kanyang sarili bilang dating katrabaho ni Rick. Kaya, inanyayahan siya ni Rheanet na umupo kasama nila. Tinanong ni Brodston si Rheanet kung ano ang iniisip niya tungkol kay Rick at naniniwala siyang madali itong makakapasa sa pagsusulit, ngunit iba ang iniisip ni Alisa dahil kilala si Raster sa pagdurog sa mga F-ranker gamit ang kanyang superior na mahika. Bago ang mock battle, pinuri ni Raster si Rick sa pagtakas sa kanyang mga gwardya, ngunit sinabihan siyang huwag maging labis na kumpiyansa. Nagtataka si Rick kung bakit naging isang adventurer si Raster, at isiniwalat niya na ipinanganak siyang isang henyo. Kaya nagpasya siyang maging isang A-ranker para makakuha ng prestihiyo, ngunit plano niyang huminto dahil naiinip na siya. Sa wakas ay nagsimula na ang laban at pinaputukan ni Raster ng yelo si Rick, ngunit hindi ito gumalaw at naisip ni Raster na natatakot siya. Ngunit nalaman natin na nagpasya siyang sundin ang payo ni Rheanet na manatiling kalmado sa unang minuto ng laban at umatake lamang pagkatapos niyang maobserbahan ng lubusan ang kanyang kalaban. Pinakawalan ni Raster ang kanyang susunod na atake, na lumikha ng isang malakas na pagsabog, ngunit hindi man lang natamaan si Rick. Nagulat si Alisa at ikinwento sa kanya ni Brodston ang tungkol sa matinding pagsasanay ni Rick kung saan napilitan siyang magsuot ng 100 kilo na pabigat sa bukong-bukong at tumakbo sa isang kagubatan na puno ng mga demonyong ahas. Walang humpay siyang inatake ni Raster, ngunit nanatili siyang kalmado at isiniwalat ni Brodston na si Miss ang magic trainer ni Rick habang si Rheanet ang namamahala sa pagsasanay ng kanyang kahusayan. At nagulat si Alisa nang marinig ito dahil inakala niyang isa lamang katulong si Rheanet. Binanggit ni Brodston na ang kapangyarihan ni Rick ay kapantay ng isang S-ranked adventurer, ngunit hindi niya alam ang sarili niyang lakas. Ginamit ni Raster ang kanyang Earth Magic upang durugan si Rick, at inakala niyang tapos na ang laban, ngunit nagawa ni Rick na makawala. Kaya, nina si Raster, at sinubukan niyang suntukin si Rick, ngunit siya ay nakontra at natangay ng hangin. Hindi maintindihan ni Raster kung paano hinaharangan ni Rick ang kanyang mga atake.
Habang pinagmamasdan siya ng buo ni Rick at napagtanto niya na sa kabila ng kanyang hindi kapani-paniwalang mana, ang kanyang kakulangan ng wastong pagsasanay ay nagpapahina sa kanyang mga galaw. Ginamit ni Raster ang kanyang fire magic, ngunit hinaranggan ito ni Rick at sinabi ni Miss kay Alisa na 1% lamang ng kanyang lakas ang ginamit ni Rick upang harangan ang atake. Sumugod si Raster gamit ang kanyang blink step, ngunit kinontra ito ni Rick, iniisip na mabagal siya. Inamin ni Raster na mahusay si Rick para sa isang F-ranker, ngunit binanggit niya na hindi siya lumalaban ng maayos dahil pagod siya matapos talunin ang iba pang mga examinee, na tinawag si Rick na maswerte. Kaya, nagalit siya dahil hindi pa rin siya kinikilala ni Raster, at ikinwento niya rito ang tungkol sa nakakabaliw na pagsasanay na pinagdaanan niya, sinasabing isinugol niya ang kanyang buhay para maging mas malakas. Sinabi ni Miss kay Alisa na maraming beses na namatay si Rick habang nagsasanay, ngunit binuhay siya muli ni Brodston, sinabing nalampasan niya ang kanyang mga pisikal na limitasyon dahil hindi siya sumuko. Pinagtawanan siya ni Raster, iniisip kung bakit siya dumaan sa ganoong kahirap na pagsasanay. Kaya, isiniwalat niya na gusto niyang talunin ang pinakamalakas na halimaw sa mundo, ang Kaiser Elsapit. Ang pangalan nito ay nakasulat sa alamat ni Yamato, ang bayani. At isiniwalat ni Brodston na ang pagtalo sa halimaw ang pangunahing layunin ng kanilang grupo. Ngunit inisip ni Raster na hindi ito totoo. Itinali niya si Rick gamit ang kanyang mahika sa lupa, at lumikha siya ng isang napakalaking golem na puno, na nagbanta na papatayin si Rick. Ngunit gumamit siya ng isang pangunahing airshot spell na mahigit 100,000,000 beses na niyang isinagawa at nakalaya siya mula sa mga ugat. Nagulat si Alisa nang marinig ang napakalaking bilang dahil parang imposible, ngunit ipinaliwanag ni Brodston na nakamit ito ni Rick sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na mahika sa oras at kalawakan. Ginamit ni Raster ang kanyang pinakamalakas na spell para atakihin si Rick, ngunit gumanti siya gamit ang kanyang airshot at nagawa niyang malampasan ang mahika ni Raster. Nabasag ang tree golem, na nagpalipad kay Raster patungo sa mga bangko kung saan wala siyang malay, at lahat ng nasa arena ay nagulat na ang pinakamalakas na examiner ay natalo ng isang F-rank adventurer. Nakipagkita si Rick sa kanyang grupo at binati nila siya sa pagpasa sa pagsusulit at nagpasalamat siya sa kanilang tulong. Dumating si Raster kasama ang kanyang mga kapatid at sinabihan siya ni Rick na dapat lang siyang magsanay ng isang kasanayan hanggang sa maabot nito ang limitasyon nito. Ngunit inakala ni Raster na pinagtatawanan siya ni Rick, sinasabing siya na ang magiging examiner niya muli para sa promotion exam, at nangako siyang talunin siya. Umalis si Raster kasama ang kanyang mga kapatid, ngunit huminto sandali si Angelica at yumuko sa kanya, na nagpagulo kay Rick. Naghintay sina Rick at Rhayanet para sa mga resulta, at nang i-anunsyo ang mga pangalan ng mga kandidato, tila hindi pangkaraniwang kalmado si Rick. Nagtaka siya kung paano siya naging ganoon karelax gayong kinakabahan siya noong pagsusulit kanina, ngunit binanggit niya na may naalala lang siyang mahalaga. Balikan natin ang panahon noong bata pa si Rick at nabasa niya ang tungkol sa bayaning si Yamato na nangangarap talunin ang Kaiser para makuha niya ang isang kayamanan na maaaring magkamit ng anumang kahilingan. Labis na na-inspire si Rick sa kwento kaya nagsimula siyang mangarap na maging isang adventurer at ibinahagi ang kanyang pangarap sa kanyang mga magulang ngunit hindi siya sinuportahan ng mga ito. Itinuring ng kanyang ama na isang fairy tale lamang ang kwento at nag-alala ang kanyang ina na masyadong mapanganib ang pagiging isang adventurer kaya't pareho siyang sinabihan na maghanap na lang ng matatag na trabaho. Kaya't siya ay nadismaya. Ngunit isang araw, sinabi sa kanya ng isang doktor na mayroon siyang kakaibang kasanayan na hindi pa naa-activate. Napagtanto niya na si Yamato ay mayroon ding pambihirang kasanayang iyon na nagpapasaya sa kanya, iniisip na may potensyal siyang maging isang mahusay na adventurer. Ginugol ni Rick ang kanyang pagkabata sa paghihintay na ma-activate ang kanyang kasanayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay nalulumbay dahil wala siyang nakikitang pag-unlad. Iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na maging isang adventurer muna siya dahil kahit ang mga adventurer na walang espesyal na kasanayan ay maaaring kumita ng malaki. Ngunit binanggit ni Rick na gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Kalaunan ay sumuko si Rick sa paghihintay na ma-activate ang kasanayan at kumuha siya ng trabaho bilang isang receptionist ng guild na nagpapasaya sa kanyang mga magulang. Nagtrabaho siya ng 14 na taon ngunit wala siyang nakikitang katuparan sa trabaho at patuloy niyang sinusubukang pag-ibayuhin ang kanyang kasanayan ngunit walang nangyari. Sa wakas ay sumuko si Rick sa kanyang pangarap at itinabi ang librong binabasa niya noong bata pa siya. Nakipagtulungan siya kay Alisa at nagpatuloy sa kanyang normal na buhay hanggang sa isang araw ay dumating ang kanyang kaibigang si Zaid at sinabi sa kanya na siya ay naging isang birang adventurer. Kaya nagulat si Rick, itinago niya ang kanyang inggit at binati si Zaid. Ngunit ng gabing iyon ay nalasing siya at pinagsisihan na sumuko sa kanyang pangarap. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mga taong sumisigaw at isang higanteng halimaw ang lumitaw sa harap niya. Dumating si Rhayanet at naglakad patungo sa halimaw, ngunit hinaranggan siya nito, sinusubukang protektahan ito, hindi alam kung gaano ito kalakas. Agad niyang pinagpira-piraso ang halimaw, na nagpahanga kay Rick. At nagsimula silang maglakad ng magkasama. Nang magpakilala si Rhayanet, nagulat si Rick nang malaman niyang isa itong S-rank adventurer, at napaisip siya kung huli na ba para ituloy niya ang kanyang pangarap dahil nasa 30s na siya. Kaya, sinabi niya sa kanya na ang kanyang edad ay nangangahulugan na ang kanyang kapasidad sa mana ay hindi na mapapabuti, at malamang na hindi na niya ito makakamit bilang isang adventurer. Kaya, nalungkot siya, ngunit patuloy siyang nakangiti at niyaya siya na kumain ng hapunan kasama niya. Pumayag ang babae sa kanyang imbitasyon, na ikinagulat niya dahil inakala niyang hindi tatanggapin nito ang kanyang alok.
Nanatiling masaya si Rick sa buong araw, ngunit nang papunta na siya para kumain ng hapunan kasama si Rheanet, isang grupo ng mga halimaw ang sumalakay sa lungsod, na sumira sa kanyang mga plano. Sinabihan siya ni Rheanet na iwanan na lang ito sa kanya, at pinakawalan niya ang kanyang pag-atake, pinutol ang lahat ng mga halimaw sa isang iglap. Ngunit naramdaman niya ang presensya ng isang dragon at ang kanyang mga traumatikong alaala ay na-trigger, kaya hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihang mahika. Isang napakalaking dragon ang lumitaw, kaya lahat ay nataranta, at sinubukan ni Zaid at ng iba pang mga adventurer na labanan ito, ngunit walang epekto ang kanilang mga pag-atake. Napagtanto ni Zaid na hindi nila kayang labanan ang isang napakalakas na kalaban. Kaya, sinabihan niya ang lahat na tumakbo, ngunit pinalibutan sila ng dragon ng isang harang na pumipigil sa kanila na makatakas. Ngunit tinipon ni Rick ang lahat ng kanyang lakas ng loob at humakbang pasulong, na ipinahayag na haharapin niya ang dragon bilang isang adventurer kahit na siya ay takot na takot. Sinubukan siyang pigilan ng iba, ngunit binanggit niya na gusto niya mamatay bilang isang adventurer, na nag-udyok din sa kanila, at inatake nila ang dragon, ngunit madali silang natalo nito. Tumanggi si Rick na sumuko, at humakbang siya pasulong, ngunit dinurog siya nito sa lupa, at inakala ng lahat na patay na siya, ngunit ito ang talagang nag-trigger sa kanyang nakatagong kasanayan na hinihintay niya sa buong buhay niya. Bigla siyang bumangon, itinaas ang paa ng dragon gamit ang isang kamay, at umapaw ang mana mula sa kanyang katawan. Natuwa siyang makita na sa wakas ay gumana na ang kanyang kasanayan, at hinamon niya ang dragon na atakihin siya. Kaya, bumuga ito ng apoy sa kanya, ngunit hinaranggan ito ni Rick, at nagsimulang magpaputok ang dragon ng laser, ngunit na-reflect niya ang atake, at nagawa niyang talunin ang dragon, na ikinagulat ng lahat. Ang kanyang biglaang pagbabago ay naging dahilan upang siya ay mawala ng malay. At nang magising siya, nakita niya si Rheanet na naghihintay sa kanya. Isiniwalat niya na siya ay walang malay sa loob ng isang buong linggo, at inanyayahan niya itong sumali sa Orichalcum Feast, na sinasabing ang kanilang pangunahing layunin ay talunin ang Kaiser. Naniniwala siya sa kanyang determinasyon na huwag sumuko, sinabi sa kanya na maaari pa rin siyang lumakas at lumaban kasama nila. Hinikayat niya siya, na sinasabing maaari pa rin siyang maging isang adventurer sa kabila ng kanyang edad, at nagsimula siyang umiyak dahil ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na ituloy ang kanyang pangarap. Nakita natin si Lynx na binabati si Rick sa pagpasa sa pagsusulit. Binanggit niya na malapit na siyang makalabas ng ospital. Kaya, gusto niyang makipag-inuman kay Rick at binanggit niya na gusto rin niyang makilala ang mga kaibigan ni Rick. Kaya, nakita natin si Lynx na papunta sa mga bundok habang nagtataka kung bakit sinabihan siya ni Rick na isuot ang kanyang pinakamahusay na baluti. Sinundan niya ang mga direksyon, ngunit nagulat siya nang marating niya ang kastilyo ng demonyong Panginoon, iniisip kung mali ang kanyang dinaanan. Ngunit binuksan ni Rick ang pinto at humingi ng tawad sa pagpapapunta sa kanya ng ganito kalayo, ngunit nagulat siya na walang mga halimaw doon. Binanggit ni Rick na hindi sila lumalapit sa kastilyo, na nagpaisip sa kanya kung bakit hiniling sa kanya na isuot ang kagamitan. Kaya ipinaliwanag ni Rick na iyon ay para maiwasan siyang mamatay. Binati ni Rheanet si Lynx sa loob at nakita niya si Alice, na nagpaasa sa kanya na ang kanyang anak na babae ay magiging kasing lakas din, ngunit bigla itong nagpaulan ng kidlat sa kanya. At nang malapit na itong tumama sa kanya, inilihis ito ni Rick, na sinira ang pader. Ipinaalala niya sa kanya na huwag maglagay ng mahika sa loob ng kastilyo, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa sila naglaro ng magkasama, at sinabi sa kanya ni Rheanet na ibabawas nila ang mga gastos sa pagkukumpuni mula sa kanyang budget sa pagkain, kaya humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa. Ngunit nagpa siya si Rick na gumugol ng oras kasama siya dahil alam niyang gagawin niya ulit ito kung hindi siya makikipaglaro sa kanya. Dinala ni Rheanet si Lynx sa kanyang silid kung saan niya nakita si Miss mula sa bintana at sinalubong niya ito. Interesado siya sa rocket launcher na hawak ni Miss, kaya hinayaan niya itong subukan ito. At habang pinapaputok niya ang rocket, nabigla siya sa lakas nito, na nagpaisip sa kanya na kung ito ay gagawin ng maramihan, lubos nitong babaguhin ang paraan ng pakikipaglaban sa mga digmaan. Habang naglalakad si Lynx sa kastilyo, nakasalubong niya si Brodston, at humanga siya sa dami ng mga librong mayroon siya. Binanggit ni Brodston na ito ang kanyang pribadong aklatan, sinasabing kalmado siya kapag napapalibutan siya ng mga libro, na nagpapaisip kay Lynx kung bahagi rin ba siya ng grupo dahil tila mas matalino siya. Tinanong niya si Brodston kung nabasa na ba niya ang lahat ng libro, ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa dahil abala siya sa pagtulong kay Rick sa kanyang pagsasanay. Humingi rin si Lynx ng tulong sa kanya, at tinanggap ni Brodston ang kanyang kahilingan dahil sa palagay niya ay kapareho ng pananaw ni Rick si Lynx. Habang sinisimulan nila ang kanilang pagsasanay, nahulog si Lynx sa bangin dahil sa mga pabigat na itinali sa kanya ni Brodston, at inakala niya mamamatay na siya, ngunit nakaligtas siya sa pagkahulog nang mapunta siya sa isang halimaw na pinatay ni Rheanet para sa kanilang hapunan. Napagtanto niya na sinasanay siya ni Brodston at nagpasalamat siya rito sa pagliligtas ng kanyang buhay, ngunit hinayla siya ni Brodston pabalik upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Pagkabalik nila sa kastilyo, sinabi ni Lynx kay Rick na akala niya ay pupunta lang sila para sa isang magaan na sesyon ng pagsasanay, ngunit sinabi sa kanya ni Rick na hindi niya dapat paniwalaan ang sinasabi ng lahat. Gusto rin ni Alice na makipaglaro sa kanya, at binanggit ni Rick na magiging abo siya kung sasama siya rito, ngunit inisip ni Miss na kasalanan ni Rick ang pag-imbite sa kanya. Binigyan sila ni Rheanet ng tsaa at pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Lynx si Rick kung gaano nakalayo ang narating niya sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na wala silang ganoong uri ng relasyon.
Iniisip niya na hindi sila maaaring magkasama dahil nasa edad 30 na siya, ngunit sinabi sa kanya ni Lynx na ang edad ay numero lamang, at isiniwalat niya na sila ng kanyang asawa ay may 20 na taong agwat sa edad, na ikinagulat ni Rick. Sa gabi, nakita natin ang lahat na kumakain ng hapunan habang sinasabi ni Lynx kay Rick na tulungan si Ryanet sa mga gawain, sinasabing pagkakataon niya ito upang mapalapit sa kanya. Kaya, umalis siya upang tulungan siya. At binanggit ni Lynx na gusto niyang makita ang espesyal na kasanayan ni Rick, ngunit ipinaliwanag ni Broadston na ang kasanayan ay nag-a-activate lamang sa ilalim ng ilang mga kondisyon, at walang kontrol si Rick dito. Binanggit niya na si Rick ay kasing lakas na ng isang S-rank adventurer, ngunit kung ang kanyang kasanayan ay ma-activate, magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanilang lahat. Pagkatapos nito, sinabi nila kay Lynx na ang kanilang misyon ay talunin ang Kaiser, tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa 6 na mahiwagang bato na nagbubukas ng pinto patungo sa Source Spiral kung saan nakatira ang Kaiser. Alam nila na ang 6 na hiyas ay malapit nang mag-activate dahil nangyayari ito bawat 200 taon. Kaya, sa palagay nila ay dapat na nagbibigay ang mga hiyas ng malaking halaga ng mahika. At sinabi ni Lynx sa kanila na susubukan niya kung may mahahanap siya. Humingi ng payo si Rick kung paano makalapit kay Ryanet, sinabing wala siyang makitang makakatulong dito dahil magaling ito sa lahat ng bagay, ngunit tinuwanan lang siya ni Lynx. Kinabukasan, pumunta si Rick at ang iba pa sa guild para tanggapin ang isang quest, ngunit nalito si Broadston nang banggitin ng guildmaster na hindi nila ito maaaring gawin. Napagtanto ni Rick na para magawa ang quest, kailangan ng 4 na miyembro na may 2 miyembrong nasa ranggong A, at sinabihan ni Broadston ang guildmaster na maghanap ng makakatulong sa kanila. Kaya, sinabihan niya ang isang babaeng nagngangalang Ray na sumama sa kanila dahil gusto nitong sumama sa isang quest na may mataas na antas ng panganib. Habang sinisimulan nila ang kanilang misyon, napaisip si Ray kung may hinahanap sila, at sinabi ni Rick sa kanya na sinusubukan nilang maghanap ng Magic Stone, na nagpaisip sa kanya kung maaari ba nila itong ibenta sa mataas na presyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Rick na kailangan nilang hawakan ito ng may wastong pag-iingat dahil maaari itong makaakit ng mga halimaw, ngunit tiniyak niya sa kanya na mahaharap niya sila. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang rango, at nang sabihin niyang F-rank, iniisip niyang huli na itong nagsimula at ayaw niyang matulad sa kanya. Pagbalik sa kastilyo, napaisip si Ryanet kung magiging maayos ba ang lahat. Ngunit iniisip ni Miss na walang mangyayari sa kanila dahil kasama nila si Broadston. Ginamit ni Miss ang kanyang bagong imbensyon upang magbomba ng hangin sa kanyang palda upang maiangat niya ito, ngunit naabutan siya nito at sinira ang makina. Samantala, nakita ni Rick at ng iba pa ang isang wyvern, at natakot si Ray na hihingi na sana ito ng tulong, ngunit nagulat siya nang suntukin ito ni Broadston palayo. Sinabi niya sa kanya na papatayin niya sila dahil mas maraming wyvern ang darating, at ipinaliwanag niya na hindi niya ito pinatay, ngunit hindi niya maintindihan ang plano nito. Dinala siya ni Rick palayo at patuloy niyang pinag-uusapan ang mga wyvern, ngunit nagulat siya nang bumagsak ang isa sa kanila sa malapit. Napagtanto niya na sinisira ni na Broadston at Alice ang lahat ng mga wyvern, ngunit biglang lumitaw ang isang pulang wyvern sa harap niya. Binanggit niya na kahit ang isang A-rank adventurer ay mahihirapan itong talunin, kaya dapat silang tumakas, ngunit sinabi ni Rick na may kailangan siyang pigilan, at sinabihan niya itong tumakas, ngunit nagpa siya itong lumaban sa tabi niya. Sinimulan niya ang paggamit ng kanyang spell, ngunit nagulat siya nang suntukin nito ang wyvern, na nagpasabog sa ulo nito. Kinabukasan, kinausap ni Ray ang guildmaster tungkol sa kung paano dinala ni Rick at ng iba pa ang isang bangkay ng wyvern para kainin. Naisip niya na pagkatapos makasama sila, sana ay natauhan na siya tungkol sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit mas lalo siyang na-motivate na maging mas malakas. Samantala, natagpuan ni Rick at ng iba pa ang isa sa mga mahiwagang hiyas. At pagkatapos gamitin ni Miss ang kanyang mahika, lumitaw ang isang mapa, at ipinapakita nito na ang susunod na hiyas ay nasa Hertopia. Nalaman natin na 400 taon na ang nakalilipas, ang ika-4 na hari na si Alexander Hertopia ay nagtayo ng isang coliseum sa bayan ng Knuckle Percy. Ginanap ang mga paligsahan dito at ginamit lamang niya ang kanyang mga kamao sa pakikipaglaban, ngunit naghari siya bilang kampyon na may sunod-sunod na panalo na 10,000. Nakarating si Rick at ang iba pa sa Hertopia at nang makita ang estatwa ni Alexander, hinangad ni Broadston na sana ay makalaban niya ito, ngunit iniisip ni Rick na sisirain nito ang buong bansa kung mangyari iyon. Sinubukan nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa 6 na hiyas, ngunit lahat ay tumatakbo palayo dahil natatakot sila sa kanilang hitsura. Nagmungkahi si Rick na pumunta sa munisipyo, ngunit bago sila umalis, nakita nila ang isang batang babae na nagngangalang Malicia na ginugulo. Sinubukan ni Broadston na takutin ang lalaking nagngangalang Gold, ngunit hindi siya tumakbo palayo at binanggit na isa siyang mandirigma, ngunit inakala ni Broadston na mukhang mahina siya, kaya nagalit siya, at pumunta sila sa eskinita upang lumaban, ngunit agad siyang natalo. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanila ni Broadston ang mahiwagang hiyas at tinanong sila kung nakakita na sila ng ibang kristal na katulad nito. Binanggit ni na Gold at Malicia na nakita na nila ito dati, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Kaya, hiniling ni Broadston sa kanya na subukang tandaan. Naantala sila ng isang parada ng anunsyo para sa paligsahan ng Feast King, at binanggit ni Gold na ang isang lalaking nagngangalang Kelvin Airwolf ay nasa 3 taong sunod-sunod na panalo. Itinuro ni Gold at Malicia ang kanyang championship belt, at nagulat si Rick dahil mayroon itong isa sa mga mahiwagang hiyas na nakakabit dito.
Pagkatapos ng parada, pumunta si Kelvin sa isang gym kung saan humingi ng tawad ang isang matandang lalaki sa kanya dahil sa pagpapagawa sa kanya ng parada, ngunit ipinaliwanag niya na ayos lang dahil trabaho ng isang mandirigma na siguraduhing mag-e-enjoy ang mga tao sa paligsahan. Nagtaka ang matandang lalaki kung kumusta na ang kanyang pakiramdam, at binanggit niya na maayos lang siya, sinasabing baka mas gumaan ang kanyang pakiramdam kung makakatagpo siya ng isang malakas. Biglang dumating si Rick at ang iba pa sa gym, at inakala ng matandang lalaki na mga tagahanga sila. Kaya, sinabi sa kanya ni Rick na mga adventurer sila. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang kanilang motibo, sinabihan ni Brodston si Kelvin na ibigay ang sinturon. Binanggit niya na ang hiyas ay dating pagmamayari ng kanilang dating miyembro ng partido at matagal na nila itong hinahanap. Sawang-sawa na ang matandang lalaki sa kanilang mga kwento at itatapon na niya ang mga ito, ngunit pinutol siya ni Kelvin sa pag-iisip na nagsasabi ng totoo si Brodston. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa rin niya ibibigay sa kanya ang sinturon dahil mahalaga ito sa mga tao ng Hertopia. Kaya, ang tanging paraan para makuha ito ay sa pamamagitan ng pag-abot sa tuktok ng paligsahan ng Fist King. At dahil wala na siyang ibang paraan para makuha ito, umalis si Brodston sa gym. Naisip ng matanda na hindi dapat sila pinabayaan ni Kelvin, ngunit naisip niya na kung maglalaban sila, lahat ng nasa gym ay mamamatay. Alam niyang lahat sila ay malalakas, ngunit sa palagay niya ay si Brodston ang tunay na kalaban, kaya nasasabik siyang harapin ito. Sinabi ni Brodston kina Rick at Ryanet na kailangan nilang sumali sa paligsahan, at nalaman natin na kailangan nilang makapasa sa mga qualifier na ginaganap sa silangan at kanlurang bahagi ng lungsod para makasali. Pagkatapos ay kailangan nilang manalo sa isang liga na binubuo ng mga taong makapasa sa mga qualifier at ang huling taong nakatayo ay maaaring lumahok sa paligsahan. Sinabihan ni Brodston si Rick na lumahok sa West League habang siya ay lalahok sa East. Ngunit nag-aalala si Rick tungkol kay Brodston dahil mag-iisa lang siya. Ngunit sinabi niya sa kanila na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya dahil kinuha niya si Gold bilang kanyang gabay. Pagkatapos noon, sinabi ni Ryanet kay Rick na kailangan niyang pumasa sa isang pagsusulit para lumahok sa mga qualifier. At habang papunta siya para kumuha ng pagsusulit, isang lalaki ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang sumali sa isang mock battle. Iniisip niya kung malakas ang kalaban niya. Kaya sinabi sa kanya ng lalaki na ang taong makakalaban niya ay nanalo sa lahat ng qualifying matches nito. Ngunit binanggit ng lalaki na hindi mahalaga kung matalo siya dahil uusad pa rin siya kung ang kakayahan nito ay naaayon sa pamantayan. Biglang lumitaw si Angelica at nagulat siya nang makitang si Rick ang kanyang kalaban. Inisip niya kung kasama niya si Raster, ngunit isiniwalat ni Angelica na siya ay dumating ng mag-isa at alam niyang wala siyang laban dito dahil natalo nito ang kanyang kapatid. Nang magsimula ang laban, nagpasya siyang umatake ng buong lakas, ngunit bigla siyang bumagsak. Tumayo siyang muli at naghanda sa pag-atake, ngunit muli siyang natamba, at isiniwalat ni Rick na gumagamit siya ng isang bagong pamamaraan sa kanya kung saan patuloy niyang hinahampas ang mga binti ng kanyang kalaban hanggang sa sumuko sila. Ngunit ayaw niyang sumuko at aatake muli, ngunit patuloy siyang tinutamba nito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman susuko, kaya humanga siya sa determinasyon nito, at sa palagay niya ay dapat niya itong labanan ng seryoso. Ngunit nang aatake na sana siya, bigla siyang sumuko. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Angelica si Rick at nagsimulang umiyak. Kaya, dinala niya ito sa restoran ni Malicia. Nagtaka siya kung bakit pumunta ito sa Hertopia, at ipinaliwanag niya na iyon ay dahil gusto nitong sumali sa paligsahan ng Fist King. Isiniwalat niya na naging isang mandirigma siya 4 na buwan na ang nakalilipas at kailangan din niyang makarating sa paligsahan kahit anong mangyari. Naisip niya na imposibleng sumali si Rick sa paligsahan dahil kailangan manalo ng 40 laban ang isang tao sa loob ng 6 na buwan at sa palagay niya ay hindi niya ito magagawa dahil isang linggo na lang ang natitira. Ngunit binanggit ni Ryanet na nakapagparehistro na sila para sa 40 laban sa susunod na 4 na araw. Nagtanghal si Rick para sa kanyang unang laban kung saan binanggit ng receptionist na ang kanyang kalaban ay isang lalaking nagngangalang Great Albert. May mga chismis na gumagamit siya ng mga ilegal na armas habang nagaganap ang laban, ngunit nagsagawa sila ng body check at wala silang nakita. Habang nagsisimula ang laban, kumuha si Greet ng impact stone mula sa talampakan ng kanyang sapatos at sinuntok si Rick, inaakalang nanalo na siya sa laban, ngunit nabigla siya nang mapagtanto niyang nabali ang kanyang kamay. Sinabihan siya ni Rick na magsanay pa kung gusto niyang gamitin ang buong potensyal ng bato, at umatake siya gamit ang isang teknik kung saan hindi niya pinatama ang suntok, ngunit ang shockwave mula rito ay nagpatomba sa kalaban. Madali ring nanalo si Angelica sa kanyang laban nang sipin niya ang kanyang kalaban at ihagis ito sa pader. Pagkatapos nito, binati siya ni Ryanet at Rick dahil nanalo na siya ng 40 laban, na nangangahulugang nakapasa na siya sa mga qualifier. Sinabi ni Angelica kay Rick na isang laban lang ang maaari niyang salihan bawat venue sa isang araw. At kahit na maraming venue sa buong bansa, medyo malayo ang mga ito, kaya hindi posible para sa kanya na lumaban sa 10 laban. Binanggit ni Angelica na ang kanyang susunod na laban ay 30 kilometro ang layo. Kaya kahit na sumakay siya ng karwahe, hindi niya ito maaabot sa tamang oras. Pero sinabi niya rito na nagmamadali siya. Kaya tatakbo na lang siya papunta roon. Pagkaalis niya, inisip ni Ryanet kung gusto ni Angelica na manood ng mga laban niya, kaya ipinaliwanag niya na gusto niya, pero sa tingin niya ay hindi posible. Kaya sinabi ni Ryanet na tutulungan niya ito. Hinawakan niya si Angelica at nagsimulang tumalon mula sa isang bubong patungo sa isa pa na ikinatakot niya.
Pero sinabi ni Rhaenyra na iyon lang ang paraan para makarating sila sa tamang oras. Pagkalipas ng 4 na araw, hindi makapaniwala si Angelica na nanalo talaga si Rick ng 40 laban, at natutuwa siyang wala ito sa kanyang block. Inisip ni Rhaenyra kung plano ni Angelica na manalo sa liga, pero alam niyang hindi ito posible dahil kasali rin si Rick. Binanggit ni Rhaenyra na sasali rin si Brodston sa liga, kaya mas lalo siyang nalungkot. Inisip niya kung hindi ba nagsasawa si Rhaenyra na laging kasama si Rick, at sa palagay niya ay maaaring magtaka ang mga tao kung magkasintahan ba sila, pero wala itong problema kay Rhaenyra dahil may nararamdaman naman talaga siya para dito. Bigla silang nagambala ng isang lalaki, at nagmakaawa siya na tulungan siya dahil wala siyang sapat na mga tauhan. Samantala, nilapitan si Rick ng isang lalaking nagngangalang Snape, na siyang chairman ng komite na namamahala sa West League. Nagtaka si Rick kung paano niya ito nakilala, kaya binanggit ni Snape na narinig niya ang tungkol kay Rick dahil ito ang pinakamabilis na tao na nakapasok sa West League. Sinabi ng isang lalaki kay Snape na wala roon si Angelica, at nagtaka si Rick kung kilala niya ito, kaya ipinaliwanag niya na malapit sila sa isa't isa. Tinanong siya ni Rick kung gaano nakatagal mula nang tumigil siya sa pagiging isang fighter, na ikinagulat niya, nagtataka kung paano nalaman ni Rick na isa siyang fighter. Kaya ipinaliwanag ni Rick na pagkatapos makipagkamay sa kanya, nalaman niyang si Snape ay isang bihasang fighter. Inihayag ni Snape na nanalo siya sa isang maliit na paligsahan 20 taon na ang nakalilipas, ngunit nagretiro siya sa edad na 23, kaya ang paligsahang iyon ang kanyang tanging tagumpay. Binanggit ni Snape na ang kanyang kumpanya ay magpapadala rin ng isang kalahok sa paligsahan. At bago siya umalis, gusto niyang sabihin ni Rick kay Angelica na hindi siya dapat masyadong maglaro. Pumunta si Rick sa restoran ng Militia at sinabihan niya itong mag-ingat dahil kahit mukhang maginoo si Snape, may mga chismis na konektado ito sa underworld. Nabanggit niya na ang kumpanya nito ang sponsor ng paligsahan kaya maaari silang magpadala ng isang kalahok dahil mayroon silang libreng slot. Samantala, sina Angelica at Rhaenyra ay nakasuot ng mga bunny suit at sinubukan nilang hikayatin ang mga tao na tumaya sa paligsahan ng Fist King. Pinuri ng isa pang bunny girl si Angelica para sa kanyang enerhiya at sinabi niyang hindi niya tinanggap ang trabaho dahil gusto niya ito, ngunit binanggit ni Rhaenyra na siya ang tumanggap ng alok. Isang lasing na lalaki ang nagsimulang guluhin ang mga bunny girl at nang lapitan niya si Angelica, binugbog nila ni Rhaenyra hanggang sa bumagsak. Dumating si Rick doon at nagulat nang makita ang suot ni Angelica, ngunit nawalan siya ng imik nang makita niya si Rhaenyra. Sa gym, humanga sina Kelvin at ang matandang lalaki kay Brodston, na nagawang tapusin ang mga qualifier sa East League sa loob ng 2 araw. At nagulat si Kelvin na kahit si Rick ay nagawa ring gawin iyon sa loob ng 4 na araw. Nasa sabik siyang labanan sila, at ang ekspresyon sa mukha nito ay nagpapaalala sa matanda noong panahong ni-recruit niya ito para pumunta sa Hertopia. Kinabukasan, nagalit si Angelica kay Rick dahil sa ibang reaksyon nang makita niya itong naka-bunny suit. Kaya, sinabi nila ni Rhaenyra na ang cute din itong tingnan, pero galit pa rin ito. Nabanggit niya na nakilala niya si Snape kahapon, na nagpabago sa mood nito, at sinabi nitong hindi niya kilala kung sino ito. Nagsimula ang liga na magtatakda kung sino ang sasali sa torneo, at nagsimula ang unang laban sa pagitan ni Angelica at ng isang babaeng nagngangalang Helen. Agad na sumugod si Angelica sa opens iba, ngunit naiwasan ni Helen ang kanyang atake, at habang sinusubukan niyang suntukin si Angelica, hinaranggan niya ito. Nakita ni Rick at Rhaenyra na pinipilit ni Angelica ang sarili, na hindi katulad niya, ngunit nagawa pa rin niyang manalo sa laban ng sip-A niya si Helen at ihagis ito sa pader. Patuloy na nananalo sina Rick at Angelica sa kanilang mga laban, at mayroon pa siyang 4 na laban, ngunit kailangan niyang manalo sa lahat ng 4 upang makapasok sa paligsahan. Sa pagsisimula ng susunod na laban, sinimulan ni Angelica ang pakikipaglaban sa isang lalaking nagngangalang Taylor, at inatake siya nito gamit ang kidlat, ngunit hindi ito gumana, at sinuntok siya nito, na nagpalipad sa kanya sa pader, at nanalo siya sa laban. Pagkatapos noon, sinabi ni Rick kay Angelica na malinaw na ang kanyang kalaban ay may malakas na depensa. Kaya, nagtataka siya kung bakit patuloy siyang gumagamit ng mga pamamaraan na nakakaubos ng kanyang lakas, ngunit umalis siya nang hindi sumasagot. Patuloy niya itong iniistorbo, kaya sinabi niya sa kanya na si Snape ang kanyang fiancé, at tinulungan niya ang kanyang pamilya noong sila ay nasa problema. Sa isang flashback 1 taon na ang nakalilipas, namatay ang kanyang mga magulang, kaya siya at ang kanyang mga kapatid ang kinailangang alagaan ang pamilya, ngunit sila ay nahulog sa problemang pinansyal. Kaya, nakipagkasundo ang kanilang lolo kay Snape. Binigyan niya sila ng suporta kapalit ng pakikipagtipa ni Angelica sa kanya at nagawa nilang malutas ang kanilang mga isyong pinansyal, ngunit huli na ang lahat para masira ang kasunduan kay Snape. Nagulat si Rick na si Snape ang kanyang fiancé, at nainis siya na hindi nito pinakinggan ang kanyang kwento. Bigla silang nakakita ng isang lalaking nagngangalang Gayet habang sinasaktan ang isang babaeng aksidenteng nakabangga sa kanya, at lumapit si Taylor sa kanya, ngunit ibinagsak siya ni Gayet sa lupa, na siyang nagpatalo sa kanya sa isang suntok. Sinimulan niyang punitin ang damit ng dalaga at sinabihan siya ni Angelica na tumigil, kaya nagpa siya siyang atakihin ito, ngunit pinigilan siya ni Rick. Biglang dumating si Snape, sinabihan si Gayet na kontrolin ang sarili hanggang sa torneo, kaya nagpa siya siyang umalis. At nagulat si Rick nang banggitin ni Snape na kapatid niya si Gayet. Pagkaalis niya, nagtaka si Rick kung si Snape ang nag-sponsor ng torneo dahil sa engagement niya kay Angelica. Kaya, ipinaliwanag niya na malaking halaga ang inilaan ni Snape sa engagement, ngunit hindi sapat ang kanyang mga ari-arian.
Kaya plano niyang kumita ng malaking halaga mula sa torneo. Alam ni Rick na maraming taya sa torneo at napagtanto niya na plano ni Snape na ayusin ang mga laban. Inisip ni Angelica na gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang sponsor slot at plano ni Snape na talunin ang kanyang manlalaban para makonsele niya ang kasal. Ngunit ang kanyang magiging kalaban ay si Gayet at alam niyang hindi niya ito matatalo. Kaya inalok ni Rick na sanayin siya. Habang nagsisimula ang pagsasanay, kinabitin ni Rick ng mga pabigat ang katawan ni Angelica at itinali siya sa kanyang sarili na ikinalitaw niya. Ngunit ipinaalala lang niya rito na gumamit ng strength and magic at nagsimula siyang tumakbo. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagpapare sa kanya sa isang mabilis na tao, mabilis na iaangkop ng katawan nito sa mas mabibilis na paggalaw. Sinabihan niya itong bigyan siya ng sandali, ngunit binanggit niya na magpapahinga sila pagkatapos ng 6 na oras. Nagulat siya na nakaligtas ang babae sa pagsasanay at sinabi niya rito na nawalan siya ng malay noong unang beses na sinanay siya. Pagod na pagod si Angelica, ngunit masaya siya na nakaligtas siya sa unang araw ng pagsasanay, ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Rick na warm up lang iyon. Sa ikalimang araw ng pagsasanay, tumakbo palayo si Angelica at habang nakaupo siya sa isang kape, inakala niyang hindi malalaman ni Rick kung nasaan siya, ngunit natagpuan siya nito sa loob lamang ng 15 minuto. Akala niya ay pagagalitin siya nito sa pagtakas, ngunit naiintindihan niya kung bakit niya ito ginawa dahil sa panahon ng kanyang pagsasanay, naisip din niyang huminto. Ilang beses pa nga siyang namatay, ngunit patuloy siyang binubuhay ni Brodston, at sinabihan niya si Rick na ikumpara ang panghihinayang na mararamdaman niya kung susuko siya sa paghihirap na kanyang kinakaharap ngayon, at ito ang nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na mula pa noong bata pa siya, tinuruan na siya kung paano maging isang maharlika, ngunit hindi ito bagay sa kanya at gusto niyang makatulong sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging isang taong marunong lumaban. Kaya, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Binanggit ni Rick na isa siyang mahusay na eskrimador, ngunit alam niya na ang isang mandirigma ay kailangang lumaban gamit ang kanilang mga kamay. Kaya, naisip niya na dapat gumamit siya ng mga pamamaraan na gagawing espada ang kanyang mga kamay, kaya naman tinawag niya si Rhaenyra para sanayin siya. Ang susunod na laban ni Angelica ay laban sa isang lalaking nagngangalang Silva. At kung sino man ang manalo ay papasok sa paligsahan. Iniisip ng lahat na mahihirapan siya, ngunit habang nagsisimula ang laban, sinipa niya ito at agad siyang nanalo sa laban. Ngunit kahit tapos na, patuloy pa rin siyang sumusubok na lumaban dahil sa palagay niya ay nasa pagsasanay pa rin siya. Pagkatapos noon, dumating sina Alice at Miss at napaisip si Rhaenyra kung natagpuan ba nila ang mga mahiwagang hiya sa imperyo, ngunit sinabi niya rito na mali ang impormasyon. Dumating din si Brodston at habang kumakain sila, pinuri ni Rick si Angelica sa mabilis na pagkatuto mula sa kanilang pagsasanay. Sa tingin niya ay hindi sapat ang oras para matutunan niya ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Brodston na kahit magsanay siya ng maikling panahon, magbubunga ang kanyang mga pagsisikap. Sa wakas ay nagsimula na ang torneo, at habang inanunsyo ang mga laban, napagtanto ni Angelica na hindi makakaharap ni Gayet sina Kelvin o Brodston hanggang sa finals. Sa tingin niya ay gagawin nilang malakas si Gayet sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mahihinang kalaban. At kapag mataas ang tsansa laban sa kanya, tataya si Snape sa kanyang kalaban at kikita ng malaking halaga sa pamamagitan ng pagpapatalo nito ng sinasadya. Ngunit plano niyang sirain ang kanilang plano dahil lalabanan niya ito sa ikalawang round. Lumapit sina Kelvin at ang matanda kina Brodston at Rick at napansin ng matanda na si Kelvin ay may parehong hitsura noong una siyang pumunta sa kanyang gym. Balikan natin ang panahon noong sumali si Kelvin sa gym at sinabi sa kanya ng matanda na mayroon silang isang mandirigma na nakarating sa top 4 ng torneo. Kaya hiniling ni Kelvin na labanan siya, iniisip na madali niya itong matatalo, ngunit natalo siya sa laban. Matapos matikman ang unang pagkatalo, nagbago ang kanyang saloobin at nagsimula siyang magsanay ng husto, na humantong sa kanyang pagiging kampyon ng Fist King. Sa pagsisimula ng unang laban ng torneo, sinimulan siyang suntukin ng kalaban ni Gayet, ngunit wala itong epekto at natalo siya ni Gayet sa isang suntok. Nagulat ang mga manunood sa kung gaano siya kalakas. Ngunit naramdaman ni Rick na may kakaiba dahil kahit malakas si Gayet, ang kanyang mga galaw ay parang isang amateur. Nagpatuloy ang natitirang mga laban kung saan si Rick at ang iba pa ay papasok sa susunod na round. At sa huling laban ng unang round, nakaharap ni Kelvin ang isang lalaking nagngangalang Eddie. Nang magsimula ang laban, sumugod si Eddie, ngunit agad siyang sinuntok ni Kelvin. At pakiramdam ni Rick ay alam na ni Kelvin kung paano kikilo si Eddie. Binanggit ni Brodston na si Kelvin ay may mahusay na pangamoy, kaya nakakaramdam siya ng mga pagbabago sa mga electric signal at adrenaline. Biglang napabagsak si Kelvin ni Eddie, ngunit napansin ni Rhaenyra na sinadya ni Kelvin na tamaan. At nang muling sumubok si Eddie na umatake, pinabagsak siya ni Kelvin sa lupa, na siyang nagwagi sa laban. Kinabukasan, malapit nang magsimula ang laban ni Angelica laban kay Gayet, at tinanong ni Snape si Rick kung maaari siyang umupo kasama nito, na nagpaisip sa kanya kung bakit hindi siya nakaupo kasama ang mga VIP. Ngunit ipinaliwanag niya na ang laban ay sa pagitan ng kanyang kapatid at ng kanyang fiancé, kaya kailangan niya itong bantayan ng malapitan. Samantala, nilapitan ni Angelica si Gayet bago ang laban, sinabihan siyang ipapakita niya rito ang resulta ng kanyang pagsasanay, ngunit ininsulto siya nito dahil mas mahina ito kaysa sa kanya, kahit na hindi pa ito nagsanay at pinaglalaroan lamang ang pera ng kanyang ama. Iniisip niyang nagsisinungaling ito dahil hindi posible na magkaroon ng matipunong pangangatawan ng walang pagsasanay.
Ngunit sinabi lamang nito na iiwasan niyang tamaan ang tiyan nito para magkaroon pa rin siya ng mga anak ng kanyang kapatid. Nang magsimula ang laban, tinamaan ni Angelica si Gaiath, ngunit wala itong epekto sa kanya. Kaya, tinanggal niya ang kanyang strength-ending magic na ikinagulat niya. Ngunit nang muli niya itong inatake, nagawa niyang tamaan ang katawan nito, na nagpadugo sa kanya. Nagulat si Snape dahil kahit ang pinakamatalas na talim ay hindi kayang makapinsala sa katawan ni Gaiath. Ngunit binanggit ni Rhayanet na gumamit si Angelica ng mana manipulation technique. At kahit na hindi niya ito lubusang natutunan noong kanilang pagsasanay, nagpatuloy siya sa pagsasanay ng mag-isa. Kaya, sa pamamagitan ng paghahalo nito sa mana reflex inversion, nagawa niyang makamit ito gamit ang sarili niyang spin. Ipinaliwanag ni Miss na ito ay isang teknik para pansamantalang mag-imbak ng mana sa katawan ng isang tao at agad na maglabas ng mas maraming output kaysa karaniwan. Nakakaapekto ito sa katawan, ngunit madali itong magagamit ni Angelica matapos ang malaimpyernong pagsasanay sa nakalipas na buwan. Patuloy niyang inatake si Gaiath, na ikinainis niya. Kaya, sinuntok niya ang lupa, dahilan para mapuno ng alikabok ang arena. Sinubukan niyang maglunsad ng isang sorpresang atake, ngunit naiwasan ito ni Gaiath. Muli niyang ginamit ang parehong estratehiya, ngunit sa halip na umatake mula sa harap, lumapit siya sa likuran niya at pinalipad siya sa pader. Ginamit niya ang kanyang blink step, ngunit nagulat siya nang makita niyang natutunan ito ni Gaiath pagkatapos lamang siyang panoorin. At muli siyang pinalipad ni Gaiath. Sinabi ni Snape kay Rick na ang unang pagkakataon na nakita niya si Gaiath ay noong sinusubukan nitong gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang manlalaban at madali siyang natalo ni Gaiath, na nagtulak sa kanya na magretiro. Alam niyang iniisip nila na inaayos niya ang mga laban, ngunit isiniwalat niya na bago magsimula ang paligsahan, walang nag-akala na mananalo ang isang slot fighter, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pera kay Gaiath. Sa laban, ininsulto ni Gaiath si Angelica at ang mga magulang nito, at patuloy niya itong binubugbog hanggang sa bumagsak. Ngunit nang tumanggi itong sumuko, gusto na sana niya itong patayin. Habang naghahanda siyang tapusin ito, inihagis ni Rick ang sapatos niya sa kanya, dahilan para hindi siya matamaan ng kanyang atake. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Gaiath si Rick at sinubukang lumaban, ngunit sinabi ni Rick na dudurugin niya ito sa harap ng lahat. Matapos manalo si Rick sa laban, pinuntahan niya si Angelica para magpatingin sa doktor, at ipinaliwanag ng mga nurse na hindi nanganganib ang buhay nito, ngunit kakailanganin niya ng oras para gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Samantala, nanalo sina Brodston at Kelvin sa kanilang mga laban, at napagpasyahan na ang Final Four ng torneo. Kinabukasan, humingi ng tawad si Angelica kay Rick dahil sinayang niya ang kanyang oras sa pagsasanay sa kanya. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing ang gusto lang niya ay makamit ang kanyang mga pangarap, ngunit nagsisimula na niyang isipin na dapat niyang tanggapin ang alok ni Snape. Naisip ni Rick na siya ang dapat humingi ng tawad dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at siya ang hindi nakakakita kung gaano kalakas si Gaiath. Ngunit sinabihan siya nitong panoorin ang susunod na laban dahil ipapakita nito sa kanya kung ano ang kaya niyang makamit. Bago magsimula ang laban, humingi ng tawad si Gaiath sa hindi pagpatay kay Angelica, na ikinagalit ni Rick. Habang nagsisimula ang laban, sinuntok niya si Gaiath sa mukha, dahilan para mapaluhod ito. Sinubukan ni Gaiath na suntukin si Rick, ngunit naiwasan niya ito, at nag-counter siya sa kanyang atake, dahilan para dumura ito ng dugo, at nagulat si Angelica sa kung gaano kalakas si Rick, ngunit isiniwalat ni Rhayanet na halos hindi niya naibigay ang anumang lakas sa kanyang atake, na isiniwalat na gumamit siya ng chi attack, na nakakasira sa katawan mula sa loob. Kaya, gaano man kalakas ang katawan ni Gaiath, masasaktan pa rin siya. Gumamit siya ng strength-ending magic at sinubukang atakihin si Rick. Kaya, nagsimula siyang tumakbo palayo, ngunit naabutan siya ni Gaiath at napabagsak ito. Nakita ni Brodston na ang mahika ng pagpapalakas ay kumukonsumo ng maraming mana, at sinabi ni Snape na hindi kailanman nagsanay si Gaiath upang pataasin ito. Kaya, ang mana na nakikita nila ay ang kanyang ipinanganak na taglay, na ikinainis ni Rick dahil nahihirapan siya ng husto dahil sa kanyang kakulangan ng mana. Si Rick ay muling nag-atake ng chi, ngunit sa pagkakataong ito ay wala itong epekto, at si Gaiath ay nag-atake ng maraming beses sa kanya. Inisip ni Snape na tapos na ang laban, ngunit sinabi ni Brodston na walang pakialam si Rick kung paano nakikita ng iba ang laban, at ang mahalaga lang sa kanya ay kung paano ito nakikita ni Angelica. Patuloy na umaatake si Gaiath, ngunit nagsimula siyang huminga ng malalim at nagulat nang mapagtanto niya na walang natamong pinsala si Rick. Binanggit ni Rhayanet na gumamit si Rick ng isang body manipulation technique na nagpapakalat ng mga impact sa kanyang katawan, kaya't siya ay ganap na maayos. Napagtanto ni Gaiath na nagpipigil siya at sinabi niya na pinipigilan niya ang kanyang pisikal na kakayahan sa antas ni Angelica upang maipakita niya sa kanya kung ano ang tunay nitong potensyal. Nagalit si Gaiath at binalutan niya ang kanyang katawan ng bakal bago niya sinubukang atakihin si Rick, ngunit binasag niya ang baluti gamit ang isang chi attack. Napansin ni Rick na ang mahika ni Gaiath ay magulo dahil sa sobrang pagod niya at nangyari ang lahat ng ito dahil hindi pa siya nakaramdam ng pagod sa buong buhay niya. Kaya, hindi niya alam kung paano kumilos kapag siya ay pagod na pagod. Inisip ni Snape kung si Rick ay isang mas mahusay na prodigy kaysa kay Gaiath, ngunit sinasabi ng lahat na wala siyang talento. At ang tanging dahilan kung bakit siya nananalo ay dahil sa kung gaano siya nagsikap. Sinabi ni Rick kay Gaiath na isa talaga siyang prodigy. Ngunit pinapahusay ng mga tunay na prodigy ang kanilang mga kasanayan at alam ito ni Rick dahil nakita na niya sila ng malapitan.
Nagalit si Gayet at nag-transform siya sa kanyang anyo bilang dragon. Sinimulan niyang tamaan si Rick na sumubok na lumaban, ngunit napagtanto niya na gumagana ang kanyang mga pag-atake. Napansin niya na hindi matatalo ng kasalukuyang Angelica si Gayet. Kaya, sinimulan niyang dagdagan ang kanyang bilis at kapangyarihan, na nagpaisip sa kanya na ipinapakita niya sa kanya kung gaano siya magiging malakas kung magpapatuloy siya sa pagsasanay sa loob ng isang taon. Pinabagsak siya ni Rick at sinabi sa kanya na ang tanging paraan para manalo siya ay ang pagpupumilit sa kanyang lakas ng loob, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Kaya nagpa siya si Rick na tapusin ang laban. Sinuntok ni Gayet ang lupa para mapuno ng alikabok ang arena. Ngunit ginamit ni Rick ang galaw na ginamit ni Angelica. Nagawa niyang talunin si Gayet, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin niya magawa ng tama ang galaw dahil kung si Rhaenet iyon, malamang ay hinati na siya nito sa dalawa. Nanalo si Rick sa laban at nagpasalamat si Angelica sa kanyang mga aral, na nangakong magiging mas malakas na mandirigma sa hinaharap. Inamin ni Snape na nagulat siya sa kinalabasan, ngunit binanggit niya na may bahagi sa kanya na gustong matalo si Gayet dahil siya ang nagtapos sa kanyang karera bilang isang mandirigma. Binanggit ni Snape na kahit natalo siya, maganda naman ang kanyang pakiramdam at sa tingin niya ay sayang na hindi niya mapapangasawa si Angelica, na nag-iisip na gusto lang niyang magpakasal sa isang maharlika, ngunit sinabi niya rito na talagang gusto niya ito. Malapit nang magsimula ang susunod na laban nang sabihin ng matanda kay Kelvin na siya ang pinakamalakas na mandirigma, sinabihan siyang huwag magpigil habang nakikipaglaban. Nakita natin na ang kanyang kalaban ay si Brodston at ipinakilala siya ng announcer bilang kampyon. Kaya, nagkagulo ang mga tao habang napagtanto ni Rick na mahal siya ng lahat. Nagsimula ang laban at sinimulang suntukin ni Kelvin si Brodston na madaling hinarang ang kanyang mga atake at gumanti siya, na lumikha ng isang shockwave na nagpahanga sa mga manunood. Tinawag siya ni Kelvin na pinakamalakas na kalaban na kanyang nakaharap. Ngunit biglang nabasag ang pader nang lumitaw si Gayet at siya ay nagwala habang napagtanto ni Snape na ang kanyang dugong dragon ay nagwala. Sinabihan siya ni Kelvin na huwag ihinto ang kanilang laban, ngunit sumugod siya. Kaya pinigilan siya ni Kelvin at madaling pinalipad siya. Nagulat ang lahat na nagawa niya itong talunin sa isang atake habang napagtanto ni Rhaenet na siya ay nasa antas ng isang S-ranker. Humingi ng paumanhin ang announcer para sa insidente, at sinabing ay reschedule nila ang laban bukas. At naisip ni Kelvin na sayang naman dahil nagsisimula na siyang mag-enjoy sa laban, pero nararamdaman ni Brodston na nagpipigil siya. Nang araw na iyon, nakita natin si Rick na nagjo-jogging, at nakarating siya sa hangganan ng bansa kung saan niya nakita si Kelvin na nagsasanay. Ipinaliwanag niya na nagpa siya siyang mag-training doon dahil gusto niyang mapag-isa, ngunit sa palagay niya ay perpekto ang timing ni Rick dahil naghahanap siya ng sparring partner. Bigla niya itong inatake at napagtanto ni Rick na wala siyang ibang pagpipilian. Kaya nagpa siya siyang lumaban at sinuntok niya si Kelvin na nagawang harangan ito. Humanga si Rick na nakapag-react siya sa tamang oras at tinanong siya kung bakit siya tinamaan ng mas mabagal na atake sa torneo. Kaya ipinaliwanag niya na mahilig siya sa pakikipaglaban at nalaman natin na noong sumali siya sa torneo ay natalo niya ang lahat ng kanyang mga kalaban sa isang suntok lang. Ngunit napagod siya sa pakikipaglaban dahil hindi siya kayang tapatan ng kanyang mga kalaban. Ngunit isang araw, narinig niya ang matandang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang business partner na nagbunyag na nababagot na ang mga manunood dahil walang sino man ang may pagkakataon kay Kelvin. Ipinaliwanag niya na masama ito para sa negosyo dahil mawawalan ng popularidad ang pakikipaglaban at titigil ang mga tao sa pagsasanay sa kanilang gym. Kaya napagtanto ni Kelvin na nagdudulot siya ng problema sa matanda at nagpa siya siyang matalo sa kanyang susunod na laban ng sinasadya, habang natanto niya na ikinatuwa ito ng mga manunood. Kaya, sinubukan niyang aliwin sila sa kanyang mga laban sa pamamagitan ng pagpapanggap na nahihirapan siya laban sa kanyang mga kalaban. Sinabi niya kay Rick na hindi siya lumaban gamit ang kanyang buong lakas, ngunit binanggit ni Rick na hindi niya kakailanganin na magpigil laban kay Brodston. Kinabukasan, nagtipon ang lahat upang panoorin ang laban ni Kelvin laban kay Brodston habang ipinaliwanag ng announcer na naglagay ang mga opisyal ng arena ng Defense Magic upang protektahan ang mga manunood. Nagsimula ang laban ng tinakpan ni Kelvin ang kanyang braso ng isang wind vortex at nagsimula siyang umatake ng walang humpay, ngunit nag-counter si Brodston, na napilitan siyang umatras. Alam niyang nagpipigil pa rin si Kelvin, alam niyang dahil ito sa mga manunood, at inamin niya na totoo ito, sinasabing hindi niya maipapakita ang kanyang buong kapangyarihan o malalaman ng lahat na niloloko niya sila. Kaya, nagpa siya si Brodston na maging mahinahon sa kanya, sinabing 2 daliri lang ang gagamitin niya para lumaban at hindi siya gagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Sumugod si Kelvin, ngunit nahawakan siya ni Brodston at ibinagsak niya ito sa lupa, ngunit nakatakas siya at nagsimulang maghiyawan ang mga tao para sa kanya habang iniisip niyang ilalabas ang lahat, ngunit ayaw niyang makita ng lahat ang kanyang buong kapangyarihan. Tinawag siyang hangal ng matanda, sinabihan siyang tumigil sa pagpipigil. At isiniwalat niya na ang kanyang pangarap ay sanayin ang pinakamalakas na mandirigma sa mundo, sinasabing gusto niya maging pinakamalakas si Kelvin. Kaya nagpa siya siyang tumigil sa pagpipigil at inatake niya si Brodston na ginamit ang kanyang buong kamay para ipagtanggol ang kanyang sarili habang ipinaliwanag niya na humaharang siya gamit ang naaangkop na antas. Nagawa ni Kelvin na mapatama ang isang sipa ngunit wala itong epekto at itinapon siya ni Brodston. Ginamit niya ang kanyang bakal na katawan bago siya bumangga sa pader at binanggit niya na nagsasaya siya, ngunit sinimulan siyang kamuhian ng lahat.
Nang mapagtonto niyang niloloko niya sila, wala siyang pakialam kaya umatake siya gamit ang isang ikalimang antas ng fire spell nang mapagtonto ni Rick na isa siyang puwersang dapat kilalanin dahil mayroon siyang talento na kasing talentado ng kanyang mga senior. Ngunit lumikha si Brodston ng isang pader na bato upang ipagtanggol ang kanyang sarili at binasag niya ito upang atakihin si Kelvin na nagawang makalapit sa distansya at gumamit siya ng isang ikapitong antas ng nature magic upang pigilan si Brodston. Sinundan niya ito ng isang ikawalong antas ng advanced magic. At hindi makapaniwala si Angelica na mayroon pang ang ikawalong antas. At nagpatawag ito ng isang napakalaking bulalakaw upang mahulog mula sa langit. At nagsimulang magpanik si Rick dahil napakalakas ni Kelvin na maaaring tumigil sa pagpipigil si Brodston. Madaling nakawala si Brodston. At sinuntok niya lang ang bulalakaw at tuluyan niya itong binasag. Habang hindi makapaniwala si Angelica na sinira niya ang isang ikawalong antas ng spell gamit lamang ang brutal na lakas. Binanggit ni Brodston na nararamdaman niya ang kumpiyansa ni Kelvin sa pamamagitan ng kanyang atake at nagpasya siyang suklian ito. Napagtanto ni Rick na malapit na siyang sumugod at inatake niya si Kelvin gamit ang isang shockwave na nagpatangay sa kanya ng mapagtonto ng lahat na napakalakas niya. Ginamit ni Kelvin ang lahat ng spell na magagamit niya para atakihin si Brodston, ngunit wala itong epekto sa kanya at naubusan siya ng mana. Sumugod si Brodston at isang mapaminsalang suntok ang tumama kay Kelvin. Alam ni Rick na nagamit niya ang defensive magic para harangan ito, ngunit napagtanto niya na nasa kakilakilabot na kondisyon siya. Kaya, naisip niyang sumuko, ngunit naalala niya na matagal na niyang gustong labanan ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Kaya, bumangon siyang muli at nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit siya ay napagod. Nang mapagtonto niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon, ngunit lahat ay nagsimulang mag-cheer para sa kanya. Kaya, siya ay nag-alab at pinagsama niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan habang umaatake siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Nagawa niyang tamaan si Brodston at namangha ang lahat sa kanyang kapangyarihan, ngunit nakatayo pa rin si Brodston, tinatanong siya kung nailabas na ba niya ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya, sinabi niya kay Brodston na hindi siya nagpigil at nakita niyang nagawa niyang mapagalaw si Brodston mula sa kanyang pwesto, sinasabing siya ang pinakamasaya sa kanyang buhay. At ibinigay ni Brodston ang pangwakas na suntok. Pagkatapos ng laban, binati ni Rick at Angelica si Brodston, at binanggit ni Rick na kailangan lang niyang umatras sa laban at makukuha nila ang mahiwagang hiyas, ngunit sinabi sa kanya ni Brodston na inaabangan niya ang kanilang laban, at naglakad siya palayo habang napagtanto ni Angelica na natatarante na si Rick. Nakita natin si Kelvin habang nagbabasa ng dyaryo, napagtanto na kinamumuhian siya ng lahat dahil sa panlilinlang sa kanila, at tinanong niya ang matanda kung okay lang ba sa kanya ang nangyayari. Kaya, ipinaliwanag niya na magiging maayos din ang lahat, tinanong si Kelvin tungkol sa kanyang huling galaw. Ngunit ipinaliwanag niya na masyado siyang abala sa sandaling iyon, sinabing hindi niya maalala kung paano niya ito ginawa. Iniisip niya na nawala na ang lahat sa kanya, tinatanong ang matanda kung bakit hindi pa rin siya nito pinababayaan. Ngunit sinabi niya kay Kelvin na maaari pa rin siyang makabangon, sinasabing parang anak na niya ito. Biglang dumating si Brodston, tinanong si Kelvin tungkol sa kanyang mga pinsala, at ipinaliwanag niya na masakit pa rin ang kanyang nararamdaman. Kaya inalok siya ni Brodston na pagalingin, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang maranasan ang sakit, sinabi kay Brodston na nasa sabik na siyang manood ng huling laban. Samantala, ikinulong ni Rick ang sarili sa kanyang silid, at sinabihan siya ni Angelica na lumabas, ngunit tumanggi siya, sinabing ayaw niyang mamatay. Sinabi sa kanya ni Snape na lahat ay nasa sabik na manood ng finals, ngunit ipinaliwanag niya na pinahahalagahan niya ang kanyang buhay, kaya ayaw niyang lumaban. Ngunit nagsimulang kumanta si Snape habang binabanggit niya na libu-libong tao ang nagsikap upang maging posible ang paligsahan. At hindi mabilang na mga tagahanga ang nasa sabik na manood ng huling laban. Ngunit dahil masyadong takot si Rick na lumaban, wala silang ibang magawa kundi talikuran ang kanilang mga pangarap. Kaya nagsimula siyang makaramdam ng matinding kalungkutan at ipinaalala sa kanya ni Angelica na maaari siyang buhayin muli ni Brodston kung siya ay mamamatay. Ngunit ipinaliwanag niya na ang kamatayan ay isang traumatikong karanasan, sinasabi sa kanya na hindi niya kailanman maiintindihan kung ano ang pakiramdam. Sinabi niya sa kanya na dati niyang hinahangaan ito bilang kanyang tagapagturo, ngunit sa palagay niya ay mali siya tungkol sa kanya, at lumayo siya. Nang ibunyag ni Miss na nagpasya si Brodston na sanayin siya dahil gusto nitong makahanap ng isang taong makakapantay sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nalaman natin na nasisiyahan ang mga orc sa pakikipaglaban sa isa't isa, ngunit si Brodston ay napakalakas kaya walang sino man ang may pagkakataon laban sa kanya. Kaya, ang kanyang pangarap ay makahanap ng isang taong makapagbibigay sa kanya ng isang mahusay na laban. Sinabi ni Miss kay Rick na malaya siyang umatras, ngunit gusto niyang maunawaan nito ang damdamin ni Brodston, at ipinaalala sa kanya ni Alice na inaabangan ni Brodston ang kanilang labanan. Sa isang flashback sa 2 taon na ang nakalilipas, nakita natin si Rhaenyra habang tinatanggap niya si Rick sa Orichalcum Feast at ipinakilala niya si Brodston bilang kanilang pinuno. Nakipagkamay siya kay Rick at agad niyang napagtanto na si Rick ay walang anumang talento. Kaya, naisip niya kung dapat na ba siyang sumuko. Pero sinabi sa kanya ni Brodston na kailangan lang niyang magsanay ng mas maigi kaysa sa iba, tinanong siya kung handa na ba siyang sumailalim sa pinakamahirap na pagsasanay sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, binanggit ni Angelica na kawawa si Rick, iniisip kung ang pagsasanay niya kay Brodston ay talagang ganoon katindi. Kaya, ipinaliwanag ni Miss na ang pagsasanay ni Rick ay kabaliwan, sinasabing isang himala na hindi siya nawala sa sarili.
Napagtanto niya na malamang nahirapan siya dahil nasa middle age na siya at wala pang kasanayan, ngunit sinabi sa kanya ni Alice na mayroon siya nito, at ipinaliwanag ni Miss na nakakasama ito sa kanyang katawan, kaya pinagbawalan siya ni Brodston na gamitin ito. Bumalik tayo kay Rick habang tinatanong niya si Rhaenyra kung sa tingin niya ay lampas siya. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi, sinabing lagi siyang nandyan para sa kanya, ngunit sa palagay niya ay dapat pa rin siyang lumaban kay Brodston. Kinabukasan, nagtipon ng mga tao upang panoorin ang huling laban, ngunit nakita natin na nag-aalala si Snape dahil masisira ang kaganapan kung outrest si Rick. Ipinaliwanag ng tagapagbalita na ang mananalo ay kokoronahan bilang kampyon at makakatanggap siya ng 300 milyon bilang premyong pera. Dagdag pa niya na makakatanggap siya ng iba pang mga gantimpala, kabilang ang 2 tiket sa mga hot spring. At nakita natin si Rick na naghahandang pumasok sa arena, ngunit labis siyang kinakabahan. Kaya, lumapit si Rhaenyra sa kanya at binigyan siya ng kaunting motibasyon. Pumasok sina Brodston at Rick sa arena at sinabi ni Rick kay Brodston na lalaban siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Nagsimula ang laban habang umaatake si Rick nang napakabilis at nagawa niyang mapinsala si Brodston. Nagtaka si Snape kung gumamit ba siya ng mahika, ngunit ipinaliwanag ni Rhaenyra na nagpalitan lang sila ng 100 suntok sa isang iglap at natama ni Rick si Brodston gamit ang kanyang teknik sa paghiwa. Nagpatuloy siya sa pag-atake, ngunit gumanti si Brodston, kaya gumanti siya ng isa pang hiwa. Napagtanto ni Angelica na nag-alab ang kanyang loob, kaya tinanong niya si Rhaenyra kung ano ang sinabi nito sa kanya, kaya isiniwalat niya na nangako siyang sasamahan siya sa hot spring kung mananalo ito. Inisip ni Angelica kung plano ba nitong makipagtalik kay Rick. At nang sabihin niyang gagawin niya, natarante siya at naisip niyang dapat na lang silang mag-focus sa laban. Nagpa siya si Brodston na mag-offensive at naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake habang iniiwasan ni Rick ang lahat ng mga ito, ngunit biglang lumitaw si Brodston sa tabi niya at sinubukang tapusin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang basic air cushion para maiwasan ang atake. At humanga ang lahat na nagagamit niya ito nang hindi nag-chant. Isiniwalat niya na tinuruan siya ni Miss at Alice kung paano ito gawin, at sumugod siya habang sinusubukang pasabugan siya ni Brodston, ngunit tumalon siya sa langit at gumanti siya gamit ang kanyang air shot, ngunit nahadlangan ito ni Brodston. Napagtanto ni Angelica na ang laban sa pagitan ng mga S-ranker ay nasa ibang antas at sinabi ni Brodston kay Rick na mas lumakas na siya, na sinasabing natutuwa siya na may determinasyon si Rick na ituloy ang kanyang pagsasanay. Alam niyang hindi lang siya basta binibiro ni Brodston dahil hindi naman siya nagsisinungaling. Kaya, binanggit niya na isang karangalan iyon, ngunit sa tingin niya ay hindi pa sapat dahil gusto niyang tretuhin siya ni Brodston bilang kapantay niya. Ipinaliwanag niya na alam niya ang tungkol sa pangarap ni Brodston dahil sinabi sa kanya ni Miss ang totoo, kaya gusto niyang ibigay kay Brodston ang laban na matagal na niyang pinapangarap. Napagtanto niya na 2 taon na mula nang makilala niya si Rick at isa na siyang ganap na miyembro ng grupo ngayon. Kaya naisip ni Brodston na oras na para sabihin sa kanya ang kanilang nakaraan at nagpas siyang sabihin sa kanya kung bakit nilikha ang Orichalcum Feast. Balikan natin ang 46 na taon at nakita natin si Brodston noong bata pa siya, ngunit napagtanto niya na naiiba siya sa ibang mga orc. Nagbabasa siya ng mga librong iniwan ng mga tao at kalaunan ay natutunan niya ang wika. Nagkakaintindihan ang mga orc sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ngunit masyado siyang malakas para maintindihan sila. Sinubukan niyang turuan ang ibang mga orc na pagbutihin ang kanilang buhay, ngunit itinuring siyang Diyos nila, at walang sino man ang lumalapit sa kanya. Kaya, nag-iisa siya. Ngunit isang araw, nagkaroon ng bagyo, at nang bumalik siya sa iba, lahat sila ay patay na. Ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang kalungkutan para sa kanila, at napagtanto niya kung gaano siya nag-iisa. Nakita natin siyang nagbabasa sa tabi ng apoy nang bigla siyang inatake ng isang lalaking nagngangalang Reinhardt. Ngunit nagulat siya nang makita siyang nagbabasa ng libro. Napansin din niya ang wyvern sa tabi niya. At nang banggitin ni Brodston na tinapos niya ito, nagulat si Reinhardt na nakakapagsalita na siya at humingi ng tawad sa pag-atake sa kanya. Sinabi ni Brodston na sanay na siya rito at hiniling ni Reinhardt na matuto pa tungkol sa kanya. Kaya, ikinwento niya kay Reinhardt ang kanyang kwento at naisip niyang sayang na hindi na siya makakahanap ng makakalaban niya bilang kapantay. Hiniling ni Reinhardt sa kanya na sa halip ay subukang abutin ang pangarap na hindi niya nakamit, isiniwalat na nakipaglaban siya kasama si Yamato, ang bayani. Naalala ni Brodston ang nabasa niyang libro, at isiniwalat ni Reinhardt na siya ang sumulat nito. At nagulat si Brodston dahil isa itong kwento mula 200 taon na ang nakalilipas. Alam niyang gusto niyang habulin ang Kaiser, ngunit naisip ni Reinhardt na sa pamamagitan ng paghahabol dito, maaaring matagpuan din ni Brodston ang malalakas na taong hinahanap niya. Kaya sinimulan nila ang Orichalcum Feast at hindi nagtagal ay nakilala niya ang mga taong kasing lakas niya. Ngunit napansin niya na mayroon silang iba't ibang lakas at naghahanap pa rin siya ng makakalaban niya. Kaya gumawa siya ng plano para sa pagsasanay. Ngunit naisip ni Miss na imposibleng mabuhay ang sinuman. Kaya sa huli ay sumuko na siya rito. Ngunit sa palagay niya ay puno ng sorpresa ang buhay dahil dinala sa kanya si Rick. Naisip ni Rick kung paano pinangasiwaan ni Brodston ang kanyang pagsasanay araw-araw sa loob ng 2 taon, napagtanto kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa kanya. Kaya, gusto niyang ibigay kay Brodston ang laban na hinahanap niya. Naantig si Brodston nang marinig ito at pareho silang nagsimulang maglaban gamit ang lahat ng mayroon sila. Nagpa siya si Rick na itapon ang kanyang takot at nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng suntok. Napansin ni Miss na nababasag ang harang, kaya gumamit siya ng banal na mahika para ilipat ang lahat.
Nagtaka si Kelvin kung ano ang ginawa niya, kaya ipinaliwanag niya na kinailangan niya silang ilipat para sa kanilang kaligtasan. Nang biglang mabasag ang harang, hindi makapaniwala si Snape sa kanyang pinapanood, at binasag ni Rick ang kwintas ni Brodston. Napansin ni Angelica na mas marami ng tama si Rick, ngunit mas malakas ang mga atake ni Brodston. Natamba si Rick sa huli, ngunit ayaw niyang sumuko. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng suntok, at sa wakas ay nasiyahan si Brodston, ngunit pinalipad niya si Rick, na sumira sa malaking bahagi ng arena. Habang humuhupa ang alikabok, naisip ni Rick kung sapat na ba ang nagawa niya para masiyahan si Brodston. Pero nakita niyang nanginginig pa rin si Brodston. Kaya, alam niyang hindi sapat ang ginawa niya para maituring na kapantay niya at mabayaran ang utang niya rito. Kaya, bigla niyang ginamit ang kanyang kakayahan. Nagulat si Brodston nang makita ito at isiniwalat ni Alice na palihim nilang sinanay si Rick para tulungan siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Lumagpas siya sa kanyang limitasyon at sumugod kay Brodston na napagtanto na lagi siyang nakatutok sa paghahanap ng kapantay na kalaban na hindi niya namalayan na may mga kaibigan pala siyang nagmamalasakit at handang gawin ang lahat para sa kanya para hindi na siya mag-isa. Sumugod siya ng diretso kay Rick at pareho silang umabot sa kanilang limitasyon kaya pareho nilang inilabas ang kanilang mga huling atake na nagdulot ng isang malaking pagsabog ng liwanag at nang mawala ang alikabok, nakita natin si Brodston na nakatayo pa rin at hindi makapaniwala si Rick kung gaano siya kalakas. Ngunit nagpasalamat si Brodston sa kanya sa pagtulong sa kanya na matupad ang kanyang pangarap kaya natumba rin siya. Nang magising si Rick, nakita niya si Rhayanet sa tabi niya at sinabi ni Miss sa kanya na 3 araw na siyang tulog. Nagtaka siya kung bakit niya hawak ang sinturon. Ngunit binanggit ni Brodston na kahit nanalo siya sa torneo, si Rick ang nanalo sa laban at pinasalamatan niya silang lahat sa pagtulong sa kanyang pangarap. Pagkatapos nito, nakuha nila ang pangalawang hiyas at pinalitan ito ng isang replika. Nabanggit ni Rick na isang hakbang na lang sila palapit sa Kaiser, ngunit nagtataka siya tungkol sa edad ni Reinhardt dahil ang alamat ni Yamato ay mula 200 taon na ang nakalilipas. Kaya binanggit ni Brodston na si Reinhardt ay may likas na kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay ng mas mahaba. Nagtataka si Rick kung nasaan siya ngayon, iniisip na nasa isang lihim na misyon siya, ngunit binanggit ni Brodston na siya ay tumatakas dahil nakalimutan niyang ibalik ang ilang mga libro. Pagkatapos nito, sinabi ni Snape kay Kelvin na sina Rick at Brodston ay parehong tumatanggi sa kampyonato. Kaya, si Kelvin pa rin ang kampyon, ngunit sa palagay niya ay hindi siya karapat-dapat sa sinturon. Umiiyak sina Gold at Malicia habang naghahanda si Brodston na umalis, at nakita natin si Rick at ang iba pa na may dalang mga souvenir para sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit masaya si Brodston habang tinitingnan sila dahil sa wakas ay hindi na siya nag-iisa. Humiwalay ang grupo kay Angelica, ngunit sinabi ni Miss na babalik siya dahil hiniling niya kay Brodston na sanayin siya. Inisip ni Rick na baliw siya, ngunit ipinahayag ni Rick na maaabutan niya siya at malalagpasan pa siya. Kaya, sinabi niya sa kanya na inaabangan niya ito. Binanggit niya na tatakbo siya pabalik sa kastilyo para sa karagdagang pagsasanay. At nang magtaka si Angelica kung gaano kalayo ito, binanggit niya na 3,000 kilometro ang layo, kaya inisip ni Miss na baliw siya. Binanggit niya na inabot siya ng 3 araw para makarating doon, at inisip ni Miss na imposible, iniisip na aabutin ng ilang buwan sa isang karwahe, ngunit binanggit ni Alice na maaari nilang palakasin ang kabayo. At ginamit ni Miss ang kanyang mahika upang tuluyan itong mapalakas. Habang naghahanda si Rick na umalis, binanggit ni Rhayanet ang paglalakbay sa hot spring, na nagpagulo sa kanyang iniisip, ngunit sinabi niya na hindi siya nanalo. Inisip ni Miss na dahil tabla ang kanilang laban, dapat silang magpasya sa pamamagitan ng pagtakbo pabalik sa kastilyo. Kaya, kung mananalo si Rick, makakapunta siya sa hot spring. Pero kung matatalo siya, ang kanyang pagsasanay ay pararamihin ng 100. Sinimulan ni Alice ang karera, kaya tumakbo sina Miss at Brodston habang si Rick ay naiwang lungkot na lungkot, ngunit sinabi niya kay Rhayanet na siya ang mananalo habang sinusundan niya ang dalawa pa. Nakita natin silang lahat na pabalik sa kastilyo at naisip ni Rick kung paano niya sa wakas nakamit ang kanyang pangarap na maging isang adventurer, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan dahil nangangahulugan lamang ito na ang kanyang susunod na pangarap ay naghihintay sa kanya. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.